Ano nga kaya ang magiging lagay ng ating panahon? Makakasama natin si Amor La Rosa. Good morning, Amor. Good morning mga boss! Ngayong umaga po makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning sa iyo, Amor, at magandang umaga rin po sa ating mga boss. Mr. Cada, unahin na po natin ito para po sa kapakanan ng ating mga kababayan nga. Alis pa lamang ng kanilang mga tahanan para po malaman po nila ang inaasahan pong lagi ng panahon. So ano po ba ang nilalaman ng inyong inilabas sa 5 AM weather forecast para po sa araw na ito? Magpapatuloy po ba ang maulang panahon sa bahagi po ng Luzon? Ngayong araw ng Huwebes, expect po natin na magkakaroon na tayo ng unti-unting gradual improvement ng ating weather. Ibig sabihin, dahil trap na lang po ng ating LPA nakakapekto, dito po yan sa may western section ng Luzon, kaya asahan natin yung mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Dito na lamang po yan sa may lalawigan ng Zambales at Bataan. Samantala, sa Metro Manila, inaasahan na lang po natin ang mga partly cloudy to cloudy skies, at dito po sa natitirang bahagi ng ating bansa, almost maninipis na lamang po ang kaulapan, kaya expect natin na magiging maganda na ang panahon, pero pagsapit ng hapon o gabi, nandiyan pa rin po ang chances ng mga pag-ulan at pagkidlat, dahil yun po yung halos typical na magiging weather natin sa araw na ito. So ayan po, apektado po tayo nitong tinatawag po natin na trough ng isang low pressure area, at yan po particular po makakaapekto sa may western Luzon, at inaasahan pa rin po natin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga susunod na oras. Kaya make sure paalala pa rin po namin sa lahat kung kayo po ay lalabas sa inyong mga tahanan, magdala po kayo ng payong o anumang panangga sa ulan. At Mr. Cada, ito naman po tayo po ay patuloy rin nagbabantay sa mga weather systems na nasa labas ng ating area of responsibility. Kabilang nga po dito ang dalawang weather disturbances, at yun nga po, meron po dito sa West Philippine Sea at meron din dito po sa may Pacific Ocean. So ano na po bang update natin at paano po ba ito kikilos sa mga susunod na oras? Yes, Amor, yung dalawang LPA na ating minomonitor, unang-una, ito pong nandito sa labas ng ating PAR. Halos westward din po ang kanyang movement, at halos nga palabas nito sa ating area of responsibility. Ang posibleng maapektuhan na lamang po nito ay yung ating western section, lalo na po yan sa may Luzon. Samantala, itong nakikita natin na bagong LPA, ang layo pa po niya dito sa eastern boundary ng PAR, almost 600 km na lamang, at ito po ay kumikilos pa westward, at ina-expect po natin na sa araw ng Biyernes ito'y nasa loob na ng ating PAR, at patuloy natin itong babantayan, at kung ito'y magiging ganap na bagyo, magbibigay po tayo ng update sa mga susunod na araw. Mr. Cada, ito naman po dahil nga po nakaka-apekto ang trough na low pressure area dito sa ating bansa. May epekto po ba ito sa ating sea condition? Magiging ligtas po ba para sa ating mga kababayang mangingisda, at ganoon din po yung mga maliit na sakyang pandagat ang pag-travel by sea? Dahil halos yung ating trap of LPA ay dito na lamang sa western section ng Luzon, na-expect po natin yung pong mga seaboards dyan o baybaying dagat, halos magiging moderate to occasional rough. Ibig sabihin, may pagkakataon na magiging maalon dahil nga po ang hangin dyan ay galing sa timog kanluran o southwest. Samantala, sa remaining part po ng ating archipelago o baybaying dagat, halos light to moderate na lamang po yung ating inaasahan na pag-alon ng karagatan, kaya magiging banayad hanggang sa katamtaman. Kaya pwede pong maglayag yung pong mga sasakyang pandagat, maliit man o malaki, sa malaking baybaying dagat po ng ating bansa. Okay, so ayan po, safe naman po ang sea travel, pero syempre doble ingat pa rin po sa maglalayag, at ganoon din po yung mga mamamalaot sa araw na ito ng Huwebes. At Mr. Cada, ito naman po dahil nga po tayo nagbabantay sa dalawang low pressure area, meron po sa kanlurang bahagi at meron din po sa silangang bahagi ng ating PAR. Bilang dagdag kaalaman para po sa ating mga manonood, saan po ba mas madalas na meron pong nabubuong sama ng panahon? Sa may West Philippine Sea or sa may Pacific Ocean? Base sa ating mga data, halos talaga ang mga cloud cluster na eventually nagiging LPA, at pag nag-intensify, ito ay nagiging isang ganap na bagyo. Usually talaga yan dahil malawak ang dagat Pasipiko, dito po nagsisimula talaga ang mga weather disturbance, at halos dahil mas mainit ang temperatura dito, talagang sa may Pacific Ocean nagsisimula ang mga bagyo. Samantala dito sa may West Philippine Sea, meron din pagkakataon pero bihira lamang na magkaroon ng bagyo dyan, dahil halos hindi naman ganun kalawak at kainit ang temperatura, at ang movement po niyan ay talagang papalayo sa ating bansa. Kaya talaga ang bagyo ay nabubuo usually sa Pacific Ocean compare po sa may West Philippine Sea.
Ayan po, bagong kaalaman po yan para sa ating lahat. Tandaan po natin na mas madalas po talaga yung formation ng mga sama ng panahon. Diyan po yan sa may Pacific Ocean dahil napakalawak po nitong karagatan na ito kaya marami pong moisture na makukuha ito pong ating mga kaulapan na siya naman pong posibleng mabuo sa pagiging isang sama ng panahon o kaya naman ay bagyo. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kada, kahapon po ang dominant weather system po natin sa PAR ay yung monsoon trough. Ngayon naman po ito po tinatawag naman natin na trough ng low pressure area. Ito pong nasa ating forecast. So ano po may pinagkaiba po ba ito nga monsoon trough dito po sa trough ng low pressure area? May pagkakaiba ang tinatawag nating monsoon trough at yung trough of low pressure area. Base nga po dito sa ating satellite imagery, pag sinabi nating monsoon trough, ito ay halos parang intertropical convergence zone din. Pero mataas ang kanyang axis at pag may monsoon trough talaga, mas malawak ang kaulapan at ang hangin na nagko-converge o nagsasalubong ay galing sa southwest at dito rin po sa may northeast. Dahil na magkasalubong ang hangin, tawag natin dyan ay yung monsoon trough. Samantala, yung naman pong trough, extension po ito ng LPA at pag meron tayong low pressure area at yung kanyang extension na lamang o yung tawag natin, minsan yung buntot lamang nung kaulapan nitong isang sama ng panahon, tawag natin po doon ay trough of low pressure area. Okay, so ayan po, panibagong kaalaman din po yan para sa ating lahat. Ito po pagkakaiba ng monsoon trough. Ito nga po yung pagsasalubong na magkaibang hangin at ito nga po yung maikukumpara po natin sa ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Ito naman pong trough ng low pressure area, yung po yung tinatawag din po natin na buntot o yung extension ng isang sama ng panahon o low pressure area. Ayan, maraming salamat po sa binahaging impormasyon at syempre dagdag kaalaman para po sa ating mga manonood. Nakasama po natin ngayong umaga si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.